Raisel yun ah. Ano nangyari sa kanya? Bakit anak? Anong nangyari sa'yo? Sakit po ng tiyan ko. Ano ba nakain mo anak? Hindi ko po alam, Nay. Sobrang sakit po talaga. Sandali lang anak at hihingi ako ng tulong. Sige po, Nay. Hintayin mo ako dito ha? Mang Berto! Mang Berto! Oh, bakit George? Nagmamadali ka? Yung anak niyo po si Raisel, tinakbo po sa ospital. Ano? Sang ospital? Sa Tarlac Hospital po. Sige, salamat! Sige po. Mahal, hindi na ba talaga kita mapipigilan sa pag-alis mo? Hindi na mahal. Kailangan natin makapagbayad sa mga inutang natin. Kung hindi lang sana na hospital si Raisel, hindi tayo mahihirapan ng ganito. Hayaan mo na mahal. Hindi naman natin kagustuhan ng mga nangyari. Kaya nga, pati itong bahay, isanla patuloy natin. Kaya hindi ako papayag na mawala sa atin ang lahat. Kailangan mo patuloy lumayo, mahal. Kailangan kong gawin to para sa atin. Basta mahal, pag nakapagbayad na tayo ng utang at may konting ipon na, umuwi ka na agad ha? Oo naman. Gusto kong magkakasama tayo ulit dito. Makakaraos din naman tayo, mahal. Konting tiis lang. Tay, mukhang nagkakayakan na kayo ni Nanay, ah. Hindi naman anak. Tay, pag nandun ka na, huwag mo kaming kakalimutan tawagan ni Nanay, ah. Oo naman anak. Para hindi ko kayo mamiss ng nanay mo. Baka mamaya, pag nasa ibang bansa ka na, hindi mo na kami maalalang tawagan. Hindi naman mahal. Paano po pag sobrang busy na po kayo? Anak, may oras pa din naman ako sa inyo kahit papaano. Sigurado ka ha? Tatawagan mo kami. Oo naman mahal. Kayo talagang mag-ina kung ano-anong sinasabi nyo. Basta, wag mo kaming kakalimutan ng anak mo ha? At palagi kang manalangin sa Panginoon, Tay. Kaya ako alis anak. Hindi ko hayaang sirain ang tiwala nyo para sa akin. Salamat, Tay. Baka pag nandun ka na, makalimutan mo na kami at makahanap ka na ng iba dun ha? Ay naku mahal. Hindi mangyayari yun. Pangako, Tay. Pinapangako ko anak. Basta mag-aral kang mabuti ha. Opo, Tay. Mag-aaral po ako mabuti. Baka mamaya pag alis ko, may manligaw na sa nanay mo. Nako, daw papayag, Tay. Babantayan ko si Nanay. At bakit sa akin napunta yung usapan ha? Bibiro lang naman ako. Masyado ka kasing seryoso. Hindi naman, Tay. Baka mamaya maiyak na ako rito, hindi na ako makaalis. Sige na mahal, lumakad ka na. Baka mamaya, magbago pa yung isip namin ni Raisel. Hindi ka namin payagan na umalis. Oo nga, Tay. Baka mamaya, hindi ka na namin payagan umalis pa. O siya, sige na. Ikaw anak, bantayan mo ang nanay mo ha. Opo, Tay. Basta magpakabait po kayo sa abroad. Sige na mahal, lagi kang mag-iingat doon ha, at lagi kang magdasal. Oo naman mahal. Kayo rito ha, mag-iingat kayo ha. Sige na, alis na ako. Sige po, Tay. Ingat po kayo. Sige mahal, mag-iingat ka. Diyos ko, kayo na pong bahala sa pamilya ko.
lalakasan ko ang loob ko na lumayo sa kanila para sa magandang kinabukasan sa pamilya namin. Paring Berto, mukhang madami ang nasahod natin ngayon ah. Oo nga, pare Masong. Marami kasi tayong overtime. Uminom naman tayo. Pumunta tayo sa bar. May mga magagandang babae daw doon. Nako, ikaw na lang, pare Masong. Pas muna ako dyan. Ito naman. Ngayon lang tayo magpapakasaya at maglilibang. Ikaw na lang, pare. Sa susunod na lang ako sasama sa'yo. Mag-relax ka naman. Hindi puro trabaho. Kailangan ko kasing bayaran ang mga utang namin sa Pilipinas, pare. Hindi ka ba napapagod sa puro trabaho, pare? Napapagod din. Pero mas iniisip ko yung mag-ina ko sa Pilipinas. Bakit ako? Hindi ko naman pinababayaan yung asawa at anak ko. Nandun na tayo, pare. Pero hindi kita talaga mapapagbigyan nga sa ngayon, pare. Ikaw ang bahala, pare. Basta ako, magpapakasaya at maglilibang. At hindi puro trabaho ang gagawin ko dito. Mag-iingat ka, pare. Baka mamaya maging bisyo mo na yan. Huwag puro pamilya, pare. Isipin mo din ang kaligayahan mo. Ako, pare, pamilya ko ang kaligayahan ko. Kaya pasensya ka na talaga. O siya, sige. Mauna na ako. Pagkita na lang tayo sa bahay mamaya. Sige, pare. At ako, pupunta muna ako ng bangko para magpadala sa mag-ina ko. Huwag mo naman lahatin, pare. Mag-iwan ka din sa sarili mo. Oo naman, pare. Ikaw talaga. O siya, sige. Sige, pare. Matawagan nga ang pamilya ko. Hello, anak. Hello po, Tay. O, anak. Kamusta na kayo ng nanay mo? Eto, ayos naman po kami ni Nanay, Tay. Kayo po, kamusta na po kayo? Heto. Ayos lang naman ako, anak. Siya nga pala. Kumusta naman pala ang pag-aaral mo? Ayun, matataas naman po yung mga grado ko sa eskwelahan. Mabuti naman kung ganun, anak. Siya nga pala. Si nanay mo nasaan? Andun po sa loob, Tay. Naglilinis ng bahay. Ay, nako. Ang nanay mo talaga, sobrang sipag. Opo, Tay. Parang kayo rin po. Sobrang sipag magtrabaho. Kaya po siguro magkasundo kayo ni Nanay. Oo naman, anak. Mag-aral kang mabuti. Huwag ka munang makikipagnobyo, ha? Oo naman po, Tay. Hindi po muna ako magnonobyo. Tsaka, malapit na rin po ako makapagtapos. Isang taon na lang, gagraduate na ako. Mabuti naman kung ganun, anak. Pagtiyagahan mo pa at pagbutihan mo pa para maganda ang kinabukasan mo, anak. Opo, Tay. Para sa inyo po ni Nanay, pagbubutihan ko pang pag-aaral ko. Salamat naman kung ganon. Anak, huwag ka munang mag-asawa, ha? Nako, wala pa po sa isip ko yan, Tay. Tsaka magtatayo pa po tayo ng business natin. Oo naman, anak. At alam kong magaling ka sa marketing strategy. Kaya dapat turuan mo kami ng nanay mo, ha? Oo naman po, Tay. Kayo po ang magiging boss ko. Pag nangyari yan, anak, masaya kami ng nanay mo para sa'yo. Opo, Tay.
Kayo po ang inspirasyon ko sa lahat ng sakripisyo niyo ni nanay sa akin. Obligasyon namin yon ng nanay mo, anak, na mabigyan ka ng magandang kinabukasan. Maraming salamat po sa mga sakripisyo niyo, Tay. Sana magkakasama na ulit tayo dito nila nanay. Mangyayari yun, anak. Konting tiis na lang. Rysel, sino yung kausap mo? Si tatay po. Kausapin ko. Hello, mahal. Kumusta ka na? Heto, mahal. Lalong pumupogi. Pakiramdam ko, pumunti na yata ako dito. Ako, si tatay talaga. Puro biro. Talaga, mahal? Mukhang nagpapapogi ka dyan, ah. Oo naman. Baka sakaling mayroon pang magkagusto sa akin dito. Bahala ka nga dyan. Ito naman, hindi naman biro. Lagot ka, Tay. Nagtampo na tuloy sa'yo si nanay. Pinapatawa ko lang kayo ng nanay mo. Ikaw kasi, mahal. Yan ang gusto ko. Tumatawa kayo. Ikaw talaga. Siya nga pala. Kumusta na yung trabaho mo dyan? Heto, day off ko ngayon. Kaya nandito lang ako sa bahay. Hindi ka ba lalabas para mamasyal, mahal? Kasama yung mga kaibigan mo dyan? Hindi, mahal. Maglalaba lang ako at magpapahinga lang dito. Naku, ang sipag naman ni tatay. Oo, anak. Ganito ang trabaho dito sa abroad. Puro trabaho lang. Lumabas ka naman paminsan-minsan, mahal, para maglibang. Lumalabas naman ako kapag may kailangan akong bilhin sa grocery. Hindi ka pa gumagala, Tay, sama mga kaibigan mo. Naku, anak. Hindi na. Baka mamaya makahanap lang ako ng sakit ng ulo. Anong ibig mong sabihin, mahal? Sakit ng ulo? Saan? Hindi, mahal. Mas mabuti na yung ganito. Going straight tayo. Naku, good boy pa lang tatay ko. Mabait talaga ang tatay mo, anak. Kaya maswerte tayo. Siyempre, kayong mag-ina ang inspirasyon ko rito. Tay, kailan po kayo uwi? Huwag kayong mag-alala. Malapit na. Mga ilang taon na lang. Kaya nga, mahal. Malapit na makapagtapos yung anak natin. At natapos na din natin bayaran lahat ng utang natin. Huwag kayong mag-alala. Mag-iipon lang ako. At uwi na din ako agad dyan para makakasama ko na kayo. Sige, Tay. Hintayin ka namin. Miss na namin kayo. Anak, miss ko na rin kayo ng nanay mo. Tay, kapag nakapagtapos na po ako naman po ang magtatrabaho at magpapahinga na lang po kayo ni nanay. Naku, anak, malakas pa kami ng nanay mo. Wala namang kaming gagawin dyan sa bahay. Magtatayo po tayo ng business na lang dito. Kung sa bagay, tama yan na iisip mo, anak. Oo nga, mahal. Para magkakasama na tayo dito. Sige na, Rysel. Mahal. May gagawin pa kasi ako. Sige, mahal. Mag-ingat ka lagi dyan, ha? Basta tumawag ka sa amin pag wala kang ginagawa. Oo naman, mahal. Hindi ko kayo makakalimutan. Tatawag ako kung wala akong ginagawa. Salamat po, Tay, at hindi mo kami kinakalimutan. Di mangyayari yun, anak. O siya, sige. Tatapusin ko lang yung ginagawa ko. Tatawag na lang ako ulit. Sige, mahal. Mag-iingat ka dyan, ha? Sige po, Tay. Bye!
Love you po. Kayo ang nagbibigay sa akin ng lakas para makatagal ako rito at magampanan ko ang mabuting ama at asawa ko sa inyo. Paring Berto! Pare, lasing na lasing ka. Baka papagalitan tayo niyan sa ginagawa mo. Day off naman natin ngayon ah. Kahit na. Halos hindi ka na makauwi ng bahay sa kalasingan mo. Bakit Berto? Kayang-kaya ko pa naman umuwi ah. Tignan mo yung sarili mo. Hindi naman pare. Nagkatuwaan lang kami ng mga kasama ko. Siguro, ubos na naman yung sinahod mo, no, pare? Huwag mo nga akong pakialaman pare. Pinagsasabihan lang kita. Kaya tayo nandito sa abroad para magtrabaho, para sa pamilya natin, pare. Nililibang ko lang ang sarili ko pare. Kasi malayo ang pamilya ko. Yun na nga, pare. Hindi nila alam ang nangyayari dito sa atin sa abroad. Masaya ako sa ginagawa ko. Kaya pabayaan mo na lang ako na nag-happy-happy. Ano ka ba, pare? Ang sa akin lang, paalala lang. Huwag ka sanang makalimot, pare. Ikaw talaga paring Berto. Hindi mo pa kasi nararanasan kung gaano kasarap maglibang. Naku, pare. Makausap ko lang sa Pilipinas ang pamilya ko. Masaya na ako. Ang saya kaya, lalo na pag maraming babae na magaganda. Naku, pare. May asawa at anak na tayo. Pas na tayo sa ganyan. Ang babaw naman ng kaligayahan mo pare. Puro naman trabaho ang ginagawa natin dito ah. Sakripisyo lang, pare. Huwag puro trabaho pare. Bigyan din natin ng oras ang sarili natin para magsaya. Magkaiba tayo ng pananaw sa buhay, pare. Sige pare, pahinga muna ako. Bukas, trabaho na naman. Sige, pare. Pahinga ka na. At ako, maglalaba pa. Sige pare. Hindi ka sana nagkamali, paring Masong, sa ginagawa mo. Kawawa naman ang pamilya mo sa Pilipinas. O anak, hindi ka pa ba papasok? Namayang hapon pa po yung pasok ko, Nay. Ganun ba? Ano palang gusto mong ulam at para lulutuin ko? Kahit ano po, Nay. Basta luto nyo, masarap. Ikaw talagang bata ka. Ang galing mo talaga mambola, no? Di naman po, Nay. Nagsasabi po ako ng totoo. Siya nga pala. Kumusta yung pag-aaral mo? Ayos naman po, Nay. Gusto ko, sa graduation ko, dapat magandang kayo. Nako, dapat ikaw yung maganda kasi ikaw yung magtatapos. Ayos na sa akin ng simple, anak. Bibili po tayo ng magandang damit. Wag na, anak. Ipunin na lang natin yung pambili. Ako, si nanay talaga, sobrang tipid. Ganun talaga, anak. Kailangan. Para sa atin din naman kasi yun. Kaya nga po idol ko kayo. Ikaw, matipid. Si tatay masipag. Kaya bagay kayo. Kung di ako magtitipid, anak, saan tayo pupulutin? Magaling po kayo magawak ng pera, Nay. Kaya po idol ko kayo. Ikaw talaga, anak. Nambola ka pa. Kaya nga po ako natutong magtipid dahil sa inyo, Nay. Ganun talaga dapat. Pag hindi kailangan, wag natin bilhin. Siguro, pag ibang nanay yun, Nay, mas inuuna ang luho. Lalo na pag nasa abroad ang asawa. Ang hirap ng malayo sa pamilya.
Kaya alam ko yung sakripisyo ng tatay mo. Mabuti pa si Tatay Nay. Mabait, hindi nakakalimot sa atin. Oo, anak. Nagagawa niyang umiwas sa tukso. Kaya nga po, maswerte ako na kayo ang magulang ko. Mas maswerte kami sa'yo, anak. Kasi napakabuti mong bata. Mahal na mahal ko po kayo, Nay. Pare, Nakakagulat ka naman, pare Masong. Kumusta? may problema ako pare. Ilang buwan ka nang hindi nakakauwi rito, ha? Gulong-gulo na ako pare. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Akala ko, pare, lumipat ka na ng trabaho at tirahan. Tulungan mo ako pare. Bakit, pare? Ano bang problema mo? Ano bang ginagawa mo sa buhay ng ilang buwan? Natanggal ako pare. Sa trabahong pinapasukan ko. Ha? Ano nangyari yon? Hindi ba masipag ka naman? Tinatanggal ako ng asawa ko. Sa employer ko. Bakit naman niya gagawin yun? Kawawa naman sila pag nawalan ka ng trabaho. Nalaman niya kasi na may babae ako. Nahuli niya ako. Nabuksan niya kasi ang account ko. Ano? At nalaman pa niya na nagsasama kami dito sa abroad. Naku, pare, yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Dapat kasi umiwas ka na lang sa ganyan. Hindi lang yun ang problema ko pare. Hindi lang yon, pare. Ano pang ginawa mo? Buntis ang kinakasama ko pare. Ang masama nun, nalaman pang pamilya ko. At galit na galit din sila sa akin. Di, ano ang gagawin mo ngayon, pare? Pinagsabihan na kita. Dati pa. Hindi ko nga alam pare. Baka pareho kaming pauwiin ng kinakasama ko. Nasaan na yung kinita mo, pare? Wala ka man lang bang naipon? Wala eh. Puro kasi labas namin at luho ang kinakasama ko. Bakit hindi mo man lang inisip ang pamilya mo sa Pilipinas, pare? Kawawa naman sila. Napasubo na pare. Hindi ko naman alam na haantong kami sa ganito. Matutulungan man kita, pare. Pero sa maliit na halaga lang. Kahit anong tulong pare, tatanggapin ko. Pasensya ka na pare. Mabuti na lang pala. Hindi ka sumama sa akin. Alam mo naman na may asawa at anak ako, pare, na umaasa sa akin sa Pilipinas. Mabuti ka pa. Inisip mo ang pamilya mo kaysa sa sarili mong kaligayahan. Alam ko naman ang tama at mali, pare. Kaya umiwas ako sa ganyan. Kaya ako pumunta dito sa ibang bansa, pare, para guminhawa naman ang pamilya ko. Hindi kagaya ko. Inuna ko ang sarap ng buhay at sariling kaligayahan. Itama mo ang pagkakamali mo, pare. Maling-mali talaga ang ginagawa ko pare. Habang may panahon pa, pwede mo pang itama. Mahal ko ang pamilya ko pare. Pero nasira ko ang tiwala nila. Ngayon, obligasyon mo na huwag pabayaan ng mga anak mo. Kaya, ang gawin mo, bumawi ka sa kanila. Tama ka pare. Susubukan kong makabawi.
Maling-mali talagang nagawa ko. Nandyan na yan, pare. Ayusin mo na lang ang problema mo. Salamat pare sa mga payo mo. Sana noon pa nakinig na ako sa'yo. Wala yon. Siya nga pala, pare. Sa susunod na buwan, uuwi na ako ng Pilipinas. Mabuti ka pa. Uuwi kang masaya at buong pamilya mo. Samantalang ako, Tiyagaan lang at sakripisyo, pare. Kaya nakayanan ko. pansamantaling kaligayahan lang pala. Ngayon, kalaki ng problema ko. Maayos mo pa ang buhay mo, pare. May panahon ka pa. Masaya ako sa'yo pare. Nagkamali talaga ako. Kaya mo yan, pare, na malagpasan. Basta magtiwala ka lang sa taas. Maraming salamat talaga pare. Wala yun, pare. Sigurado, magugulat at mag-ina ko sa pag-uwi ko. Graduation pa naman ngayon ni Rysel. Sana nandito pa sila sa bahay. Hindi pa sila umaalis. Ayos na kaya tong suot ko? Gusto kasi ni Rysel, mag-ayos ako. Ayos na siguro to. Anong oras na? Baka kanina pa naghihintay si Rysel sa akin. Kailangan ko nang umalis. Pwede na siguro to. Sino naman kaya to? Kung kailan nagmamadali na ako. Saglit, nandyan na. Hindi makapaghintay. Berto! Mahal. Ikaw talaga, ginulat mo ko. Bakit hindi ka nagpasabi na uuwi ka? Siyempre, gusto ko kayong surprisahin ng anak natin. Ikaw talaga. Hindi mo kayang tiisin yung anak natin, no? Siyempre naman, mas masaya buwang pamilya natin. Tiyak na matutuwa yung anak natin sa pagdating mo, mahal. Lagi niya kasi akong kinukulit sa graduation niya na uuwi daw ako. Kaya gumawa ako ng paraan para makauwi ako. Magugulat yun sigurado. Lalo na pag nakita ka niya. Masayang masaya yun. Parang nakikita ko na kung gaano kasaya si Rysel ngayon. Pag nakita niya na nandito na ako. Sigurado yun. Kung nakita mo lang sana yung mukha niya kanina. Kasi iniisip niya na wala ka sa graduation niya. Kaya hindi ako nagsabi na uuwi ako. Gusto kong sorpresahin ng anak mo. Salamat. Hindi mo kami binigo. Gusto kong maging masayang masaya ang anak natin sa araw na to. Masayang masaya kami kasi makakasama ka na naman namin ulit. Gagawin ko ang lahat, mahal, para mapasayo ko kayong mag-ina ko. Ito talaga, mahal. Ano pang ginagawa natin? Sige na, ipasok mo na yung mga gamit mo sa loob para umalis na tayo. Di, ano pang ginagawa natin? Tara na, baka mahuli pa tayo. Sige na, mahal. Pasok na natin. Namiss kita, mahal. Ang pangingibang bansa ay isang sakripisyo ng isang pamilya na malayo sa mga mahal niya sa buhay. Kailangan maging matatag at magtiis sa anumang hirap at hamon ng buhay habang nasa malayo ka sa pamilya mo para manatiling buo ang tiwala sa iyo at mapagtagumpayan mo ito.
Grabing bula naman yan, parang wala nang katapusan. Bakit kaya ngayon ko lang nakita itong product na to? Sa tagal ko na naghahanap ng ganitong car shampoo. Dito ko lang pala makikita. Pinakikilala ko nga pala itong GR4 Car Shampoo. Extremely foamy car shampoo na siguradong magpapalinis sa inaalagaan mong sasakyan. Ang dami ko lang nagamit na ibang brand, pero dito lang ako napabilib. Kasi tingnan mo naman, isang buong sasakyan yung kaya niyang malinisan. At may sobra pa yan ha. At parang ulap na nga sa bula kung ikukumpara mo sa ibang brand. Ang kagandahan pa nito, meron na rin itong Canova Wax. Kaya pag binanlawan mo ang sasakyan mo, siguradong magiging magintab agad yan. Kaya kung gusto mo rin na mabula at mabisa na panlinis sa alaga mong sasakyan, ano pang hinihintay mo? Check out mo na yan!